Alright, let's vlog patungkol naman sa gulong ng aking motor. Good morning everyone. Maaga. At least ngayon maayos na yung takbo ng aking motor. Ang ating vlog ngayon ay patungkol sa V-rubber na gulong. Pambira yan, umoblong, tapos nasira siya. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero sabi nung mekaniko, pangit daw opinion niya. Pangit daw V-rubber, makapit pero mahinang klase. Pagka sa lubak-lubak nag-oblong. So talagang literal na nag-oblong yung gulong ko sa harapan. Makikita nyo naman siya sa video. Parang ano, no? Lahat, no? Parang ano? Bukol-bukol. Ganyan talaga yung V-rubber. Yung sa gitna, kadalasan ganyan talaga ano. Umangat siya sa fly. Yan o. Ay, pag matigas? Pag yan, pag nabubugbog bigla. Kaya ganyan. Ganun? Malambot lang kasi itong ano, itong nito, goma. Kaya makapit siya. Okay. Eh, yung mga matitigas na ano, madulas yun eh. Oo nga. Grabe yung kalsada kasi dito. Oh, yung likod naman niya nasira, nabutas. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero hindi na mahanginan, talaga nag-totally flat siya. Oo. Ano nangyari? Sa gulong ko, V-rubber din to. Pero parang bumigay siya. Hindi naman dahil sa pito. Ito. Oh, nangyari oh. Oh, parang ano oh. Ewan ko ba? Parang napulot, hindi ko malaman. Sira. Yung harapan, hindi na nangyari. Pero ito, ganun na rin, bumigay na rin. V-rubber tayo. Oh, buti nakauwi pa ako. Galing pa ako ng QC na ito. Kaya ginawa ko, nagpalit ako ng gulong, no? Kasi yung harap likod na V-rubber talagang bumigay na eh. Siguro bumigay sa lubak-lubak dito dahil medyo mabilis ako patakbo kahit lubak. So hindi niya kinaya. Pero kahit na yung Maxxis naman na gamit ko sa ibang motor, Maxxis, tapos yung ibang ano gumagana naman. Ewan ko bakit to hindi. Hey. Traffic talaga. Grabe. Wala na. Wala nang pag-asa sa Pilipinas. Wala nang pag-asa sa Pilipinas talaga. Ay. Grabe traffic talaga dito. Sobrang traffic na, no? Nasira pa yung gulong ko. So ang ginawa ko, bumili ako ng second hand na gulong sa mga vulcanizing shop. Nakamura ko, IRC. Ay, grabe. Yung sa harapan, yun mura, 350 lang. Sa likod naman, medyo mahal. Mahal pa, no? 500, pero kasama na kabit doon. Hindi ako makapagsalita, nai-stress ako sa traffic. Yung mga bus kasi dito nag-ano, yung humihinto eh. Kaya sabi mo huminto ka ng 10 minuto, 10 segundo, titigil lahat eh. Sana kung tuloy-tuloy eh. Pambirang kalsada talaga to. Wala na talagang Pilipinas. So, kahit motor, di makasingad. Sakop buong kalsada eh. Oh, diba? Oh. Sakayan kasi dito eh. Pati magagawa dyan. Kaya dito masisira talaga motor mo sa ganito eh. Yung mga quality na parts. Unang-una yung gulong, yan.
yung preno, yung mga unang masisira sa'yo eh. Gulong, yung preno, yung shock mo, lahat, pati ikaw masisira dito eh. Wala eh, lubak-lubak na. Traffic pa, sobra, binabaha pa. Wala na talaga, kailangan mong tiisin. So kung gusto mong magpalit, no, ay singit mo lang sa vlog ko na to, patungkol naman sa gulong to. Kung gusto mong mag B-rubber, wag na. Kasi nga, yun nga, yung issue na ganun, pangit. Hindi ko alam kung B-rubber ba talaga yun o B-rubber lang na hindi ko malaman. Pero kasi, o ibang klaseng B-rubber, hindi ko malaman. Kasi nung bumili ako ng B-rubber, hindi naman ganun yung itsura niya. Pero yung B-rubber na nakakabit dito, kasi second hand to eh, hindi ko alam. Pero B-rubber din naman ang tatak nun. So talagang nasira siya, harap likod. Yung sa harapan umoblong, talagang ginamit ko yun ng ilang linggo. Maalog-alog ako sa harapan. Tapos yung sa likod naman, talagang talagang flat siya, talagang butas. Kahit hanginan mo hindi na uubra. Tinutulak na palabas yung hangin. Talagang ganun ang kalagayan ko nun. Ang laking stress, tas gastos, diba? Kasi hindi siya kasama sa budget mo eh, tapos gagastos ka ng ganun. So nakakainis siya, diba? Ganoon. Itong pinalit ko na gulong na less than 1,000 harap likod, diba? So ako nakakita ng stock tire ng NMAX, no? Less than 1,000 harap likod, halos 800 lang yung presyo. Kapag gumagana naman, kung gusto nyo gawin yun, pili kayo ng vulcanizing shop ng matino. Yung talagang nagpalit lang ng gulong yung nagpagawa sa kanila. Kasi minsan yun ay binabayad eh, yung pag nagpakabit ng gulong, yun na binabayad yung gulong mismo instead of labor. Kasi makapal pa naman yung gulong, so yun na lang yung binabayad nila. Kaya ganun. Pero nung magpapalto ang gulong sa gantong kalsada, ang bagay dito yung yung Corsa, maganda ba yun? Corsa tire, yung pang off-road, yung pang parang ADV. So gagawin kong adventure bike tong motor ko, kasi parang lagi naman akong nasa off-road eh. Parang lagi nag-adventure eh. Parang ako adventure naman lagi yung dinadaanan ko araw-araw eh. May lubak, may patag, may maputik, may madulas, may traffic, may malubag. O diba? O di parang adventure nga talaga. Corsa tire siguro ang pinakamaganda na bagay sa ganito. Mag-iba nga lang eh itsura ng motor natin, pero iba vlog ko rin kung ano yung magiging parang feedback niya. O feedback ko sa ano yung magiging dating sa akin. Hanggang dito traffic yun, ang bihira yan. So alright guys, yun lang, sinare ko lang yun sa B-rubber. May video naman na talagang ganun yung na nangyari sa kanya. Tapos gantong araw-araw na dinadaanan ko. So malaking factor talaga sa gulong yung siyempre lumalapit sa kalsada yan eh. Pero hindi ko akalain na magiging ganun yung epekto sa gulong na yun. Parang first time ko na may nangyari na ganun, na tawag dito, naging oblong. Tapos yung isa naman talagang nabutas lang. Makapal pa naman ng konti, pero nabutas talaga. Ano ba yan? Bakit nakataas yan? Nakabelo na kami. Oh sige, okay na. Thank you. Taas yan Ano yun to? May mga ganun pa, di ba? Papahintuin ka ng biglaan kasi may ginagawa sila. Wala na. Sige na, babay na. Ang bira, ang initan ng ulo ko. Ito ang reality ng buhay eh. Alright guys, so bye bye. Pagpalit ako ng gulong, IRC. So next na pag-iipon na natin ay yung Corsa tire, tsaka yung panggilid nito. Alright guys, so that's all. Alright, ride safe, brum brum.
Rupya.